Si Kapitan, sana kamusta? Si Kapitan, si third engineer, wala ko pumakuhan ko. Wala ko na sa mukha na, sir. Rinahulog pa na nauli. Wala pa, sir. Si Denmark, si Denmark kaya sa pihak, si Uno sa pihak man nga barko na narigabit Okay, si Uno, si Janjan. Si Janjan, hindi ko pa nakakuhan yun, hindi ko pa mapanitaan. Nakikita ko to daan, sir. Diyan, mga pagtalon niya dito sa direksyon sa ano. Pero ako sa lepra pre, apat ito kami pre, wagi sila may dawa yun. Ang kasama ko rin sila, sir. Dalawa, sir. Patay sila dalawa. Kasama ko patay sila doon. Ako lang natira Kaya na si Tartidaso, post ko. Si Uno, ha? Si Janjan. Si John Mark, hindi ko nakita. Ako nakapig ko sa iyo, sir. Hindi kami nag-iwalay ni Emimiri. Thank you, kay Tartidaso. Pasalamat kita sa ilas. We are very thankful of Chinese Coast Guard. We are very thankful. China Coast Guard! Thank you! Thank you very much! Thank you! 就是他挂着绳子掉到海里，对。 Welcome to China. 欢迎你们参加到中国。Thank you very much, CCG. Danny, our hero. All I would like to thank the Chinese Coast Guard for providing us, for being very hospitable, taking care of us here while we are on their custody. We thank them so much for their help. Thank you, Chinese Coast Guard, for helping us again. Salamat sa Chinese Coast Guard. Thank you, Chinese Coast Guard. Maraming salamat, Chinese Coast Guard. Grabe mga kababayan, ano na? Bakit ako nagiging emotional kagad opening pa lang? Bakit? Kasi mga kababayan, ito. Kung dito nagpapasalamat kayo at natatats kayo, nako ito sa sunod na video. Sandali, ha? Tingnan nyo ito, gigil na gigil, oh. Mr. President, I rise today in defense of dignity, our national dignity. Spokesperson of the Chinese Embassy recently lectured Filipinos and worse, Philippine officials on the limits of freedom of speech. We are told that criticizing a foreign head of state is completely unacceptable. Well, let me say this then, Mr. President. If you do not like how democracy works in this country, then you are free to leave the Philippines. Get the out. Mr. President, kung hindi nila gusto kung paano gumagana ang demokrasya sa ating bansa, malinaw po ang sagot. Layas. Malinaw po ang sagot, layas. Sabihin mo yan doon sa mga pamilya. Sabihin mo yan doon sa mga niligtas ng mga Chinese Coast Guard, Tolpo, Bindalo. Pakisabi, sana mapanood ito ng mga kababayan natin, ng mga kamag-anak, ng mga naligtas ng Chinese Coast Guard, no? Sabihin po ito, mga kababayan, nakikisuyo po ako sa inyo, pakishare. Pakishare po itong video na ito doon sa mga kamag-anak. Baka may marunong pong nakakapanood dito na mga kakilala ng mga kamag-anak nito pong mga Pilipino na nailigtas po ng Chinese Coast Guard, mga kababayan. Para naman po malaman din nila na habang nililigtas po, nasagip po ang buhay nila. At mayroon nga pong dalawa pang missing ngayon na di umano mukhang pinaniniwalaang nagurgur na, patay na. At kasama na dyan yung kapitan na nagpakabayani rin. Mga kababayan, sana mapanood nila ito at malaman din natin, matanong din natin kung gusto ba nilang mapalayas. Ha? Kung gusto ba nilang mapalayas ang mga Chinese Coast Guard na nagligtas sa kanilang buhay. Pakiano nga mga kababayan kasi nakakagigil eh. Itong ating gobyerno na ito,
wala nang ang ginagawang katinuan, tulong sa ating mga kababayan, perwisyo pa! Pasintabi na, nagigigil ako mga kababayan kasi nakakainis eh. Nakakainis eh. Ha? Hindi po yan ang ating topic, pasintabi po. Opening pa lang pero gigil na ako. Aywan ko kung kayo, gigil na kayo. Sasabihin na naman itong mga hinayupak na ito, pro-China kayo, gago! Diba? Yun kagad na sasabihin nila eh, pro-China kayo, mga gago! Isang malaking kagaguhan yan. Ako, galit din ako. Ayaw ka rin sa mga Chinese dahil hindi yan naniniwala sa totoong Diyos. Pero tandaan natin, hindi lahat ng Chinese ay hindi rin naniniwala sa totoong Diyos. Yung ginawa nilang pagliligtas ng buhay, isang makadiyos na gawain yon. At dahil dyan, palalayasin mo, gag. Ay, ng lahat ng ito mga kababayan, dahil po sa inutil nating presidente. At mukhang tinatago na po nila mga kababayan. Bakit? Mayroon pong nagsalita. Ang tunay na kalagayan ni Marcos Jr. ngayon ay sinabi na po ng isang doktor. Panoorin po natin ang buong videong ito at para malaman nyo po kung ano ang buong detalye ng ating pag-uusapan ngayon. Bakit nga ba nagbida-bida itong si Mr. Bindalo Tulfo na wala naman pong silbi, inutil din katulad ng kanyang amo, na wala naman pong naitutulong sa ating bansa? Bagkos, no? Kung makapagsalita ito, akala mo, pwede ba pakireveal mo muna? Pakiano mo muna, ang asikaso mo muna yung pagiging Filipino citizen mo talaga? Dahil di ba nag-tridor ka rin sa ating bansa eh? Ha? Di ba nag-tridor ka rin? Naging Amerikano ka rin eh. Di ba tinanggal mo yung pagiging Filipino citizen mo? Di ba minsan sa isang buhay mo, ngayon akala mo kung sino ka magsalitang ano? Ay naku mga kababayan, pasintabi na kayo kung nasama ko kayo, nadala ko kayo sa aking pagiging high blood ngayon sa mga oras na ito. Hindi ko po intensyon yan. Ngunit kung kayo po ang nasa kalagayan nang nasa bingit ng buhay, palalayasin nyo ba ang mga Chinese? Matutuwa ba kayo dito sa mga inaasar nitong ating kagalang-galang, napakahuhusay, napakamakabayan, napakatalino nating mga mambubutas dyan sa Senado? Tuwan-tuwa ba kayo dyan mga kababayan? Pues, bago natin tunguhin yan at atin himay-himayin ang buong detalye, magpapasalamat po muna ako sa lahat ng walang usawang sumusubaybay, nagla-like, nag-share sa ating mga video. Lalo na po sa mga bago lang nakabisita, salamat kung kayo po ay nag-subscribe. Kung hindi naman, salamat din po. Basta manood kayo at mag-like at mag-share, okay na po sa akin yan. Bueno kabayan, hindi na po natin patatagalin ang atin pong pag-uusapan ngayon. Kasi kahapon, nagbida-bida po ito eh. Samantalang ito pong ating mga kababayan, tingnan nyo naman ang pagiging emosyonal nila rito. Mababayaran ba yan ng salapi? Si third engineer, wala ko pumakuhan ko ng tira na sa mukha na, sir. Rinahulog pa na ulit. Ayan mga kababayan, sa tingin nyo yung mga reaksyon nila na yan, kung kayo makaranas yan, Tulfo, ha? Sa bagay, hindi kayo makakaranas yan. Yung pamangkin mo milyon-milyon, isang bote lang ng alak, tungga-tungga, di ba? Yung kapatid mo naman, si Rapi Tulfo na napakaingay din. Pero pagdating sa korupsyon, napakatahimik. Ang tindi nyo. Ang tindi nyo talagang mag-plastic. Ang tindi nyo talaga. Kayo na talaga yung hari ng kaplastikan. Biruin nyo, ang iingay ninyo dito sa issue ng China, na salitaan lang naman yan, bombahan lang naman ng tubig. Ano bang gusto ninyo? Gusto nyo talaga ng gera? Ha? Gusto nyo talaga ng gera? Yun bang gusto nyo ipahiwatig sa taong bayan? Bakit parang tila bagay nagkakaisa kayo na kundinahin na makipagbalakbakan talaga, makipagbalagbagan sa Chinese? Samantalang pupwede naman, ayon nga kay Senator Marcolita, pupwede naman natin ito pag-usapan ng mas maayos, ng tahimik. Bakit mga kababayan? Kayo ba, handa na kayo? Pues kami, hindi kami handa. Kaming mga ordinaryong mamamayang Pilipino, wala kaming pamasahe, wala kaming mga citizenship sa ibang bansa. Hindi kami katulad ninyo. Ikaw, Tulfo, mayroon kang citizenship sa ibang bansa. Di ba? Sa Amerika ka rin eh. Wala kaming ganun.
Kaya ngayon, hindi kami handa. Kung magkakagera. Gusto niyo ba matulad tayo sa Ukraine? Ha? Ito man gusto ninyo? Mas gusto ninyo, mas mabuti para sa tao, para sa lahat ng Pilipino, payapain natin. Ha? Huwag na kayong maingay. Huwag na kayong mag-ignite. Ang problema kasi, mga kababayan, ito na nga sinasabi ko. May nag-comment dito sa atin . Sabi nga niya sa akin, nag-comment, nakuha ko daw yung point. Tama kasi, mga kababayan, ang ating pag-uusapan talaga ngayon, itong si Marcos Jr., siya talaga dapat ang mga nagsasalita nito . Dahil ito ay foreign policy po ito, hindi po ito legislation, no? Foreign policy po ito. Nasaan nga ba talaga si Marcos, mga kababayan? Well, may nakita akong post dito. Ito na kaya ang itsura ni Marcos ngayon? Tagtad ng mga kababayan, sa tingin nyo? Sa tingin nyo, sinusundo na ba ito ni Akop, mga kababayan? Sinusundo na ba ito ni Akop? Ito, mga kababayan, bago natin puntahan kung yung detalye na sinabi ng doktor kung ano ba talagang tunay na kalagayan ng BBM. Panoorin po muna natin para mas lalo pa kayong ma-high blood, mga kababayan, dito kay inyong Auntie Claire. Uwi Hufana, Business World. Sek, balikan ko lang yung meeting kahapon na sa Thursday pa ilalabas yung full year GDP growth report, pero I was wondering kung na-present ba in advance kay President yung figures? Ako po'y walang personal na presensya sa nasabing meeting dahil po tayo ay nandito at nagkakaroon ng press briefing. So, ang inyong mga ibang katanungan para sa detalye ay maaari ko pong ibigay sa inyo maya-maya. Sige, thank you po. Yun na po huling tanong, Yusek. Back to you po. Okay, Ivan? Yun na yung huling mga tanong na nasa script. ito wala ito sa script, mga kababayan. Ivan, ikaw naman. Yung wala sa script, itanong mo, ha? Yusek, kumustahin lang namin ulit ang Pangulo kasi napansin namin yung event later ay liliban muli siya. So far this week, wala pa ho siyang engagement sa labas. Yes. Palasyo. Dito Kumusta muna. po ang Pangulo? Private meetings muna. Maayos po ang kanyang kalagayan. At ito ay isa sa paraan ng kanyang maaaring pag-uutos ng kanyang doktor na maghinay-hinay ng konti. Pero still, kahit sinabihan na siya ng kanyang mga doktor, patuloy pa rin po ang kanyang pakikipag-meeting dito po sa palasyo. Salamat. Napansin nyo, mga kababayan, ano sabi ni Auntie Claire ninyo? Private meeting muna? Nakakalimutan mo yata, Auntie Claire, na si Marcos Jr. ay public official. At lahat ng kanyang dapat mga meeting, dapat ay nakapubliko. Unless kung ito po ay national security issues at executive. Katulad ng mga investigasyon. Anong pinagmimitingan ninyo dyan? Bakit nyo tinatago si Marcos Jr.? Ikaw mismo may sabi, di ba? Functional pa rin siya. Gumikilos, gumagana pa rin siya, makulit pa rin, kahit pinapayuhan na ng doktor. Pero bakit ayaw mo ilabas? Nilabas mo ito noong nakarang araw. Nagigits nyo ang aking sinasabi dito, mga kababayan? Ulitin natin, ha? Lang namin ulit ang Pangulo kasi napansin namin yung event later ay liliban muli siya. So far this week, wala pa ho siyang engagement sa labas. Yes. Palasyo. Kita nyo, mga kababayan, ha? So far this week, wala pa siyang engagement sa palasyo. Itong linggo na ito, kung katulad nung sinabi mo noon na pinakita mo na this is not life-threatening, siya pa mismo nagsabi, bakit hindi nyo na ngayon magawa? Bakit, Auntie Claire? Malubha na ba talaga ang tumbok? Di ba? Tapos, ano itong sinasabi mo? Private? Wow, ha? Dito Kumusta po muna. ang Pangulo? Private meetings muna. Wow, ha? Paano nagkaroon ng private yung isang public official? Paano naging private yung public? Anak ng titeng. Anong sinisikreto mo, Auntie Claire? O talagang malubha na si Sir? Pakisagot na lang, diretsyon taong bayan. Kasi nga, ang taong bayan kasi inip na eh. Tingnan mo, marami na po ang nangyayari sa bansa natin ito. Dito, trabaho ito dapat ng Pilipinas. Pero ginagawa ng Chinese Coast Guard. Pagkatapos, mamasamain pa. Imbis na magpasalamat, pasasamain pa. Palayalayasin pa nito ni Bindalo Tulpo. Diba?
Imbes na pasalamatan, alam nyo, ano talaga, no? Manang-mana talaga ang pagiging walang utang na loob, no? Pag ang mga magulang mo walang utang na loob, mamanahin niya ng mga anak. Eh kung ikaw ngayon na leader, wala kang utang na loob, mana rin yan ng mga alipuris mo, katulad nito ni Tulfo. Biruin mo. Instead magpasalamat ka, walay mo muna. Oo, mayroon tayong usapin patungkol dyan sa China, dispute natin yan. Buong ano naman, Asia naman, karamihan naman may mga dispute dyan. Pero por 10% naman, nakagawa ang Chinese Coast Guard nang hindi kinaya o hindi kayang gawin ng Philippine Coast Guard. Hindi ba masakit? Masakit bang tanggapin yun? Naiinsulto ba kayo? Pues kung naiinsulto kayo, gampanan ninyo ang trabaho ninyo. Paano kayo makakagampan? Kasi ang presidente ninyo ay tamad. Hindi nagpapakita, 1 linggo na. Bakit hindi nagpapakita? Kasi may sakit. Kung hindi naman pala malala, bakit hindi magpakita? Oh, mga kababayan. Di ba? O, pili na lang kayo. Hindi nagpapakita dahil tamad o ayaw magpakita dahil manuba ang sakit. Pili na lang kayo dyan. Ano bang pipiliin ninyo? Or, sabi ng isa, all of the above. Di ba? Pasintabi kayo kasi medyo yung opening pa lang natin talagang mainit na ako eh. Mainit talaga, nakakainis eh. Nakakagigil eh. Kasi itong si Larissa at saka itong si Bindalo Tulfo, akala mo kung sino makapag-hype, akala mo kung sino sablay naman, di ba? Unang-una, alam na po ito si Risa, alam naman nila napakataas ang pangarap nito eh. Gusto nito maging presidente eh. Excuse me po. Tatakbo itong presidente kaya ngayon issue siya ngayon niya, pasikat siya ngayon kung saan-saan siya ngayon, di ba? Maghanap siya ngayon ng ikakasikat niya. Kaya lang sablay eh. Sablay. Mabuti sana kung wala itong nangyari na ito. Sasabihin naman nila. Kasi mayroon pa ano dito may pautot dito si Tariela. At itong mga ibang ng mga kababayan. Itong ibang Coast Guard, may pautot dito eh. Sandali ha. Pakinggan niyo muna ito bago natin balikan si BBM. Kasi kuniktado po ito mga kababayan eh. Kuniktado ito dito sa kalusugan ni BBM itong ating pinag-uusapan lahat. AFP spokesperson for the West Philippine Sea, Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, said ito pala yung mga kababayan, hindi pala si Tariela yung spokesperson. Bakit si Tariela ang madaldal? Ayan Trinidad daw po ang spokesperson ng West Philippine Sea. Bakit si Tariela ang daldal? Mga kababayan. that any spin on the Chinese Coast Guard's rescue of Filipino crew members could lead to questions about their real intent. Here's the report. AFP spokesperson for the West Philippine Sea, Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, said that while the Philippines acknowledges the Chinese Coast Guard's rescue of Filipino crew members, the incident should not be overstated. In an interview with One News The Big Story, Trinidad noted that given China's history of coercive and aggressive actions in the West Philippine Sea, any spin on the rescue could raise questions about their real intent. We don't have to give a spin to this or to overemphasize, especially if the ship or the nationality conducting the rescue has a record of coercive and aggressive actions against the very fishermen that they have rescued. He also emphasized that assisting vessels in distress is a basic obligation of all mariners, regardless of nationality. Every mariner, every merchant ship is mandated to render assistance in the high seas to any ship, any person requiring assistance. And we are thankful to whoever would be able to help a Filipino fisherman regardless of nationality. Tayo ay nagpapasalamat. On Thursday, Yun naman pala dapat kayo magpasalamat, di ba? Pero bakit parang ang dating, parang lugi pa kayo? Alam ko na. Kasi ayon kay Tariela, mga kababayan, ayon daw sa Coast Guard, itong lugar kung saan na natalakay nga itong nating kahapon sa sa Birada Aguila, no? Itong lugar daw po na pinangyarihan nitong pangyayari sa pagkaka-rescue ay nandito daw ito sa EEZ, yung Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Pero mga kababayan, antindihin po natin, yung sinasabi po nila na yan,
iba't ibang mga bansa po dyan, pwede pong dumaan dyan. So, it's a matter na ang kahit Singapore, Malaysia, kahit ano pa, Vietnam, China, pwede po dyan magdaan-daan dyan sa lugar na yan. Pwede pa po yan. Hindi pa po yan natin talaga teritoryo na tayo lang ang pwedeng nandyan. Di ba? So ngayon, syempre, ang China, dumadaan-daan din, nakita nila yan. Ang kanilang narrative na sinasabi nila na, amin ito, sabi, palagay na lang natin, atin ito at bawal talaga, walang dumaan dyan. So, para bagang, pag ganun ang naratibo mga kababayan, sasabihin natin, kung tatanggapin natin ang sinasabi nila na ganun, na atin ito exclusive dito, wala dapat ibang dumaan doon, tayo lang. Pues, kung walang dapat ibang dumaan doon, tayo lang, ibig sabihin, dapat nandoon ka, kayo na Philippine Coast Guard ang nakapag-rescue ng ating mga kababayan. Nasaan kayo? Nung kailangan kayo ng ating mga kababayang Pilipino. Now, na na-rescue, natulungan ng mga ng Chinese Coast Guard ang ating mga kababayan. Masakit ang loob ninyo. Ano ba talaga ang gusto ninyong sabihin? Dahil lang ba sa nasapawan kayo? Nasalig ang ego ninyo? Dahil dapat, supposed to be, trabaho ninyo, kayo ang makapag-rescue sa mga kababayan natin na na-aksidente dyan sa West Philippine Sea, pagkatapos Chinese pa ang sumagip. Isipin nyo, dapat nga very thankful kayo eh. Una sa Diyos at sa Chinese Coast Guard. Ang kaso, kunwari nagpasalamat kayo pero sinisisi nyo pa. Anak ng titing talaga oh. Sisihin pa kasi talaga, patunugin pa talaga. Kamukha niyan, sinasabi nitong si Trinidad, ito pala ang totoong spokesperson eh. Hindi pala si Tarila. Bakit ang ingay ni Tarila? Ha? Bakit ang ingay ni Tarila dyan sa West Philippine Sea? Pati itong si Untiveros, pati itong si Bindalutol po, ang iingay ninyo sa West Philippine Sea. Oh. Sana, maano ninyo yan, masabi ninyo yan dito sa mga Pilipino, mga kababayan natin na nirescue ng mga Chinese. Ito yung ito yung totoong ano dito mga kababayan. Totoong punto dito. Pagpalagay na natin, nakasalanan ng China. ang lupit ano? Biruin mo, nagligtas ka na ng tao, kasalanan mo pa. Dahil nga sa pumasok ka doon sa hindi mo teritoryo. Pagpalagay na natin, kasalanan nila yon. Pero por 10% buhay na po yun. Buhay na po ang nakataya dito. Diba? Nagligtas po ng tao itong mga Chinese. Sabihin natin mga demonyo itong mga ito. Niligtas nilang buhay pa rin ng mga tao. Yun pa rin ang magmananatiling katotohanan. Na kung hindi dahil sa kanila, patay na itong lahat ng mga ito. Ano bang gusto ninyo? Mamatay lahat itong mga Pilipino na ito? Para lang hindi kayo mapahiya? Ganun ba yon? Mr. Trinidad at saka ito Tulpo? Ganun ba ang gusto ninyo mangyari? Para lang hindi kayo mapahiya sa mga Chinese? Dahil pinoportrait nyo talaga napakasama ng mga Chinese. Ito nililinaw ko, hindi po ako pro-China, ayaw ko rin po sa Chinese. Ayaw ko rin po sa Chinese. Yan. Sinasabi ko talaga dito sa vlog ko, ayaw ko rin po talaga. Pero ang katotohanan mananatili na may nagawa po silang kabutihan sa kapwa po natin Pilipino. Hindi man Pilipino yan, kahit anong lahi yan, Malaysian yan, Japanese yan, pag nakita ko China, ginawan ng kabutihan ng China, sasaluduhan ko po yan. Sasaluduhan ko po yan kahit sino pa po yan. Wala akong paki. Personal ko lang naman yung ayaw ko sa Chinese. Pero yung ginawa na kabutihan ng mga Chinese, hindi ko kayang gawin yun. At yun ang nangyari sa inyo, Philippine Coast Guard. Supposed to be, kayo dapat ang gumagawa nito. Ngunit nga dahil sa hindi nyo kayang gawin, sisiraan nyo pa ang mga Chinese Coast Guard. Now, mga kababayan, bakit ba nangyayari itong mga ito? Bakit ba?
Trinidad, nagsasalita na parang ika mo, wag daw natin ano yung parang i-spin yung narrative para bang ang dating para bang wag tayong makakalimot na itong ayan sinabi niya, di ba? Wag tayong makakalimot na ito daw na Chinese, sila rin yung mga nambubumba. Binubumba lang naman ng tubig eh. Sabi nga ni Senator Robin Padilla, di ba may budget din naman kayo mga Coast Guard? Bumili rin kayo ng pambomba ng tubig. Makipagbombahan kayo sa Chinese Coast Guard. Tubig sa tubig. Dahil wala naman bumubomba sa inyo dyan ng armas or baril. Kundi tubig lang naman. So ibig sabihin, tubig din yung gamitin ninyo. Para bang ganito? Sa ating bansa, may security guard, may pulis, at may mga tanod. Ang gamit lang talaga ng tanod sa mga security guard kadalasan ay batuta, no? Ang pulis at saka mga militar, may mga baril yan. So naglaban lang naman ng mga tanod at saka mga security guard na batuta lang yung labanan. O batuta sa batuta lang. Ganun lang. Hindi baril. Dito, tubig lang. Tubig lang dapat. 'Di ba? Ang problema kasi sa inyo, napaka-pa-plastic ninyo. Yan talagang dahilan. Bukod sa napaka-pa-plastic ninyo mga kababayan, ang isa sa matinding dahilan dito, naging kanya-kanya kayong kagat sa kariba. Ibig sabihin, kanya-kanya kayong pasikat mga animal. Pasikat kayo dito, pasikat doon, wala naman silbi, wala kwenta ang inyong mga pasikat. Bakit? Hindi naman kayo nakakatulong. Instead, mas lalo lang kayo makakapagdagdag, makakapagpalala ng tensyon dyan sa West Philippine Sea. Ha? Bakit nangyayari ito sa kanila mga kababayan? Kasi, bakit sila kanya-kanya kagat sa kariba? Kung ating pagpapansinin, itong una na lang itong si Hontiveros, kasi nga po, gusto niyang magkaroon ng limelight, papunta na po kasi sa 2028. Bagsak pa rin po sila sa survey sa mga ratings. Hindi pa rin po sila nakakakititing man lang doon sa ratings kay Vice President. Kaya kailangan nila maghabol. Kaya lahat ng issue, mayroon akong nasisense mga kababayan eh. Kasi itong si Hontiveros, pinalitan na si Lacson ng pagiging tawag nun, yung tungkol sa Electoral Reform Committee. Siya na. Naku, baka bakbakan dito si Marcolita. Huwag naman sana mga kababayan. Pero pagka nagkatotoo yan, alam nyo na kung ano talaga ang purpose ni pasikat itong si Hontiveros mga kababayan. Pero ngayon, kahit pag ganun ang gawin niya, kahit ano pang pangbavirus niya sa mga Pilipino, hindi na uubra yan. Hindi talaga siya mananalo. Magpatong-patong pa sila, hindi sila mananalo kay Vice President Sara Duterte. Bakit ganun mga kababayan? Ang pinaka-main reason kung bakit itong mga alipuris ni Marcos Jr. ay kanya-kanyang kagat sa kariba despite na hindi naman sila karapat-dapat magsalita dyan. Kasi si Marcos Jr. inutil na. Hindi na po nagpapakita dahil po sa malubha na siguro ang sakit. Na siya naman sinasabi ni Anticler ninyo na maayos daw, hindi daw malubha. Pero ang totoo mga kababayan, malubha na yan. Kasi kung hindi yan malubha, katulad nung na hindi pa siya malubha, pinakita nyo eh. Bakit ngayon hindi nyo pinakita? Maayos po ang kanyang kalagayan. At ito ay isa sa paraan ng kanyang maaaring pag-uutos ng kanyang doktor na maghinay-hinay ng konti. Pero still, kahit sinabihan na siya ng kanyang mga doktor, patuloy pa rin po ang kanyang pakikipag-meeting dito po sa palasyo. O, kita nyo? Patuloy pa rin po pakikipag-meeting dito sa palasyo. Ipakita mo kung nag-meeting ba talaga. O, di ba mga kababayan? Simple lang naman yun eh. Madali lang naman yun. Bakit hindi may pakita? At sabi, pinapayuhan siya ng doktor na wag muna siyang masyado magtrabaho para hindi masyado mapagod. Pero ginagawa pa rin niya. O gumagawa pa pala eh. So ibig sabihin, walang problema. Magaan lang or hindi siya talaga grabe. O ba't hindi may pakita? Alam niyo yung mga kababayan, aywan ko hindi ko talaga makunik eh. Hindi ko talaga ito makunik si Anticler. Paano siyang okay lang? Paano siyang maayos kung hindi niyo may pakita? Simple lang naman yan, pakita mo lang. Habang nagmi-meeting, live live na meeting live. Live. Di ba?
O anong pinagmimitingan ninyo dyan? Ba't ayaw nyo ipaalam sa taong bayan? Pinagbimitingan nyo na ba yung impeachment? Pinag-aanuhan nyo na ba ang bugos na impeachment kung paano ninyong liligtasan? Hindi, di ba mga kababayan, may bugos na impeachment eh. Scam na impeachment eh. So, aywan ko kung nagigits nyo yung punto ko, pero madali lang. Kung talagang si Marcos Jr. ay nasa maayos pa, o talagang hindi siya malala, hindi malubang kanyang kalagayan, why not hindi siya ipakita? Di ba? Kaya tuloy ngayon, ang kanyang mga tauhan, Tulfo, Montiveros, Trinidad, Tariela, kung sino-sino pa, kanya-kanya sila ngayon, daldal dito, daldal doon, daldal dito, daldal doon. Ang resulta, eto, bombahan doon sa Mindanao, ito, mga rescue operation, hindi na nagagampanan, walang nagagawa. Kasi busy itong mga hunghang na ito para po sa kanilang sariling interes. Dahil ang Pangulo po nila ay wala na pong silbi, inutil na at delikado na po ang lagay. Malubha na po. Kasi kung maayos pang lagay nito, dapat magpakita ito at pagsabihan niya lahat itong mga animal na to, hoy! Magsitigil na kayong tulpog! Ako lang ang may karapatan magsalita dito. Ako lang ang mayroong bukod tanging karapatan para magsalita tungkol sa foreign policy. Huwag mong palalayasin mga Chinese. Bobo ka ba, Tulfo? Paano kung pinalayas mo yan ngayon yung embahada ng China sa Pilipinas? Eh kung lahat ng mga Pilipino sa China pinalayas din ng mga Chinese, at yung nasa Hong Kong na mga DH, ilang libo ba ang mga nasa Hong Kong ngayon? Pinalayas lahat yun ng mga Chinese sa Hong Kong. Pinabalik dito sa Pilipinas. Pasasahurin mo ba yan? Bibigyan mo ba ng sahod yun, Tulfo? Gago talaga ito si Tulfo, mga kababayan. Nagsasalita ito yung wala sa wala sa hulog eh. Nagigits nyo? Comment ka kayo, mga OFW sa Hong Kong. Ilan ba ang mga OFW sa Hong Kong ngayon? Ilan? Baka sakali ito si Tulfo mapanood to niyang Baka magising-gising ito si Tulfo. Ilan ang bilang? Hanapin, nga natin? Google nga natin. Tingnan nga natin kung ilan. Mga OFW, mga kababayan, kung gaano karami talaga ito. Grabe ha, Hong Kong pa lang ito. Ayan, bilang ng mga OFW sa Hong Kong batay sa 2024-2025 estimates. Batay sa pinakabagong datos mula sa Hong Kong Immigration Authority, Philippine Department of Migrant Workers, DMW, humigit kumulang 211,514 mga Pilipino overseas workers, OFW, ang naninirahan at nagtatrabaho sa Hong Kong. Karamihan bilang mga domestic worker o household services workers, HSWS. Ayon sa datos mula sa Hong Kong Immigration Authority 2022, first semester na inilabas noong huling bahagi ng 2023-2024. Iba pang ulat mula sa DMW at Polo Hong Kong ay nag-estimate ng 196,000 to 205,000 OFW na aktibong nagtatrabaho sa Hong Kong, lalo na sa caregiving at household. Grabe! 211,514,000. Tulfo, sige nga, pag pinalayas mo itong mga Chinese dito sa Pilipinas, ikaw ba ang magpapasahod? Ikaw ba yung magpapalamon sa pamilya nitong 211,000? Bobo talaga itong mga tulpog na itong mga kababayan, no? Pasikat lang talaga eh. O, sa Hong Kong pa lang yan ha. Sa China naman, ilan? Tanongin din natin. Ayan ha. Sa Hong Kong, 211,000 Tulfo, 211,514. Yan, palamunin mo yan dito, bigyan mo ng trabaho, lahat ng mga Pilipino na yan ha. Palayas ka ng palayas sa Chinese Embassy ha. Hindi ka nag-iisip. Walang eksaktong opisyal na bilang ng mga OFW Pilipino sa mainland China na regular inalabas bawat taon ng Philippine Statistic.
Mga tinatayang bilang, ito tinatayang bilang lang daw sa mainland China, ang bilang ng mga Pilipino na nagtatrabaho noon maaaring ituring na OFW, ilan? Ayon sa datos ng Philippine Department of Foreign Affairs, may humigit kumulang 12,254 Filipino workers. Ayan mga kababayan, ayon po ito sa datos ng DFA. 12,254. So 12,000 plus 211, almost 224. Almost 224,000. 224,000 ang nasa China at saka sa Hong Kong na mga Pilipino na maaari pong maapektuhan nitong kayabangan, kabindalo nitong si Tulpog, mga kababayan. Gusto nyo ba yan? Comment nga kayo dyan, mga taga Hong Kong, mga OFW. Kung ganito nga ang gawin ni Tulpo at gumante ang Hong Kong at ang China, tapos ubos ang mga Pilipino pabalik dito sa Pilipinas, tiyak marami ang mga kabataang mawawalan ng pang-aral, sapagkat napakarami ang mga OFW, may mga anak na nag-aaral dito sa Pilipinas. Naku po, baka mamundok itong mga kabataan na ito lalo. Wala na pong pera eh. Anong gagawin nito mga kabataan na ito? Walang trabaho ang kanilang mga nanay, mga magulang. Yan bang gusto ninyo? Comment nga kayo mga kababayan nating OFW yan. Hindi nito iniisip ni Tulpog ang magiging resulta eh. Kayabangan lang kasi, di ba? Alam nyo, nakukuha lang kasi sa kayabangan, akala mo naman eh, pag nagsalita, katalit-talino, di ba? Di ba? Ang saklap lang mga kababayan dahil mayroon po tayo mga nagtatalitalinuhan na mga katulad dito mga senatong at mga kongrestong, di ba? Ang lupit, ang nakakainis talaga, nakakagigil. Imbes na magpasalamat, nakuha pang magpa ay nako. Oh. Ano kaya tsura na BBM ano? Ayan no, si Antik lang. Not BBM all po to. AI lang yan mga kababayan, mga AI lang yan ang mga picture. O ito na, ano ba talaga ang tunay na kalagayan ni Marcos Jr.? Malamang sa alamang mukhang ito yata ang kalagayan ni Marcos Jr. mga kababayan. Panoorin po natin ang isang doktor, ni-reveal na po ang tunay na kalagayan ni Marcos Jr. Pagka diverticulitis, kailangan din ng marami pang test at karamihan po ay kailangan mo ng gamutin. So, in a sense, it could be preventive lang ng diverticulitis. Baka mild pa lang yon kasi nga nakauwi ka agad. No? Kasi basic nga, lalo na pag senior citizen at may naramdaman at inadmit sa gabi, karamihan ay hindi ka agad napapauwi dahil tinetest pa po. Hindi talaga siya totally na mamana. It's more on na nahulog po talaga ito sa lifestyle, sa ating mga eating habits, sa lack of exercise. Yes, katulad na din po ang stress. Ito ngang tingnan nyo mga kababayan ha, pakinggan nyo ng maigi dahil ito pong sasabihin ni Doc Mata ngayon, kumpleto po ito, mukhang tumutugma po ito sa mga sinabi na rin ni BBM at saka ni Auntie Claire ninyo. Lalo na dun sa kanyang lifestyle. Di ba sinasabi ni BBM tsaka ni Marcos na hindi na raw sila natutulog? Panoorin natin ng buo itong video na ito. Sakit na... Nga pala mga kababayan, sa DZER 1026 po ito courtesy itong video na ito. Kung hindi pa kayo nakapag-subscribe, yan, subscribe nyo na po ito, DZER News 1026. Yan ang aking mga kaibigan, si mga gwapong-gwapo. Tuloy natin mga kababayan. Nararamdaman nga ng ating Pangulong Bongbong Marcos Jr. kamakailan, isinugod siya sa ospital dahil nakaramdam po siya ng discomfort. Ang saninga nitong tinatawag na diverticulitis. Yan. Ano ho ba itong diverticulitis, Doc, sa simpleng paliwanag po? Well, ang diverticulitis, kung makita nyo may tis sa ending, ibig sabihin infection yun. Katulad po ng tonsillitis, o diverticulitis is another infection. Pero saan ito? Diyan po yan sa large intestine. So bakit nagkakaroon ng ganyan? Nagsisimula kasi yan as parang outpouching ng ating malaking bituka o yung colon. Dahil possible na kulang sa fiber ang kinakain, kulang sa ehersisyo, medyo tumatanda na din,
and then pwedeng constipated din. So ang ending nun, tumataas yung pressure doon sa large intestine kaya nagkakaroon ng paglalabas ng bulsa or outpouching doon sa large intestine. Ngayon, pag merong infection doon sa pouches na yun, parang mga bulsa na yun, yun na yung tinatawag nating diverticulitis. Kung wala pang infection, ang tawag doon ay diverticulosis. Kung may infection na ay diverticulitis. So more on infection po siya ng malaking bituka. Opo, binanggit po ng Pangulo, nabanggit ngayon kanina dahil sa pagtanda, no? Bukod dyan, ay karaniwan daw po sa mga taong may stress, o stress po, Doc, paano ho yung nakaka-apekto? Yes, kasi po ang sinabi nating stress, general na po yon sa well-being. Hindi lang po bituka ang tatamaan, pati ating pag-iisip, pati puso, pati blood pressure, matatamaan na din po yon. So, hindi medyo parang humihina na po yung ating katawan pag tayo po ay parating stress. So, kasali na din siyempre doon yung bituka. But stress hindi po ay specific lang po sa bituka. Pero nakakatulong po siya sa ganito na pwedeng mas mangyari po ang mga ganitong kondisyon dahil sa stress. Opo. Namamana ho ba itong diverticulitis o mas malaki pa rin yung papel ng lifestyle at yung pagkain, Doc? Regarding sa diverticulitis, dahil nga ito ay sa inasabi nating infection, hindi talaga siya totally namamana. It's more on na nahulog po talaga ito sa lifestyle, sa ating mga eating habits, sa lack of exercise. Yes, katulad na din po ang stress. But basically, pag tumatanda po ang isang tao, mas prone po ito. So, ibig sabihin, marami pong tao ang merong diverticulosis. Kung na-infect siya, magiging diverticulitis. So, basically, Na-infect po siya kasi diverticulitis na nga, di ba? Lifestyle po. Opo. Anong particular, Doc, na pagkain na madalas o dietary habits po, yung madalas na nagtitrigger na magkaroon po ang isang tao ng ganito pong sakit? Kabaliktaran po ng mga fiber kasi siyempre pag sinabi natin mga high fiber, gulay, prutas, yan po yung mga high fiber natin. Yung mga meat, pag masyadong madami sa meat, pork or beef, mas prone po lalo na pag nagkakaedad. Kaya advisable talaga pag nagkakaedad, less po tayo sa mga meats, no? At sa mas maganda po na high fiber diet. Yung mga karaniwang sintomas naman, Doc, na dapat bantayan ng publiko para nga ay masabing kapag posibleng nagkakasakit ng tiyan ba, ano ba yung mga possible sintomas, palatandaan po ng ating mga kababayan na makakaranas po ng ganito, same thing na nangyari po sa Pangulo? Yung unang sinabi ko, may tinatawag tayong diverticulosis, yung outpouching pa lang, o yung parang paggawa ng bulsa dahil nga sa mga sinabi natin kanina, wala pang nararamdaman ang tao doon. Pagka ito ay infected, yung mga bulsa na yon, tinatawag ng diverticulitis, common po ang lagnatin, mag-chills, pwedeng nasusuka or sumusuka talaga, at yung karamihan na sakit ng tiyan ay nasa left side. In comparison po sa appendicitis ay nasa right side, ito po ay nasa left side. So, but hindi talaga specific lang, no? Kasi pwede pa ring other parts ng tiyan. Basta basically, it's a combination of fever, nasusuka, at masakit ang tiyan. Yung punto po dapat na makita mo na dapat magpatingin ka kaagad sa doktor dahil nagkakaroon nga ang isang pasyente na may pananakit ng tiyan. Ano pong punto po, particular, Doc, na dapat siyang magpatingin na kaagad sa doktor? Pag persistent po yung sakit ng tiyan, actually any part ng tiyan ay kailangan talagang magpa-check up. Although mas common yung alam nating appendicitis na sa lower right side. Yun kasi inooperahan talaga ang appendicitis. Mas concerned tayo sa lower right side ng tiyan. But kung other parts ng tiyan ay masakit at persistent po, no? Kahit hindi sa right side, pwedeng sa left side, kailangan talagang magpakonsulta na kaagad dahil marami pong piyesa ang ating tiyan, hindi lang po bituka, may atay pa, may pancreas pa. So yung persistent po, kailangan po talagang dalhin sa doktor para po ay ma-assess kaagad. Oo. Gaano ho ba ito kadelikado, Doc? May mga kaso ba na life-threatening na ang diverticulitis?
Well, pag pinabayaan mo yung diverticulitis dahil sinabi ko ito ay isang infection, may nana yan. Pag pinabayaan yan, tinitiis lang or ininuman lang ng mga pain relievers, pwedeng lumala yung nana. Alam nyo naman tong nana, bumubutas ito. So, pwedeng mabutas ang bituka. Pag nabutas ang bituka, lalabas siyempre ang dumi, pasensya sa nakikinig. Delikado po yon, no? Pwede po tayong mamatay dahil sa infection. Kailangan ka Grabe mga kababayan, ito na pala yun, butas ng bituka. Hindi pala ang lubot ang butas, ang bituka. Halaka. Kaya pala hindi na nagpapakita. Allah, saan na kaya ito kumakain mga kababayan? Hindi na yata ito sa lubot. Sintabi pa sa mga kababayan, ha? agad ng immediate operation kapag ganito. Pero kung sa simula pa lang po, antibiotics ay talagang nakakatulong. Ang doktor na po ang magde-decide kung oral antibiotics or dapat ba siyang i-admit at sa dextrose idadaan ang antibiotics. So, pwedeng delikado pero pwedeng agapan basta maaga po. Opo, paano yung sa kaso naman po ng Pangulo, sumailalim siya lamang sa medical observation? Gaano ho ba o ano po ba yung ipinahihiwatig nito tungkol sa severity ng kanyang kondisyon? Well, hindi pa ako talaga 100% sure na yun na po talaga ang case kasi nga wala namang lagnat na na-mention at nagtrabaho namang kagad ang presidente. So actually pagka diverticulitis kailangan din ng marami pang test at karamihan po ay kailangan mo ng gamutin. So in a sense, it could be preventive lang ng diverticulitis. Baka mild pa lang yon kasi nga nakauwi ka agad. No? Kasi basic nga, lalo na pag senior citizen at may naramdaman at inadmit sa gabi, karamihan ay hindi ka agad napapauwi dahil tinetest pa po. So in a sense po, kung diverticulitis only, mahulog pa lang siya sa mild and it could be oral medication lang po yung binigay. Okay, so kung ganun pala, dapat siyang nagpapakita ngayon. Ang tanong, bakit ayaw niya magpakita, mga kababayan? Diba? Kasi nga, sabi ni Doc, ay mukhang mild pa lang ito. Kasi nga, nagtrabaho naman kaagad. Which is nakita natin. At sinabi pa nga niya, this is not life-threatening. Nakalabas naman kaagad. Okay, fine. So, kontento na tayo dahil nagpakita naman bagamat yung iba nagsasabi EI daw yun. No? Pero ito nga yung tanong. Kung mild lang naman pala yan, kung okay naman po pala, nagtrabaho ka na nga, bakit kailangan mo pang mag-secret meeting? Bakit hindi mo ipakita? Ano ba ang secret meeting mo na yan? Ano bang meeting yan? Bakit hindi mo ipakita sa taong bayan? Sino-sino yung mga ka-meeting mo dyan? Baka mamaya ka-meeting mo yung nag-file ng ng scam impeachment baka naman. Yan mga kababayan, ang ating punto dito. 'Di ba? So, ipagpalagay na natin. Well, good news para sa pamilya niya, para kay Super Ate, na maayos pa rin ang kalagayan ni Marcos Jr. Pero the mere fact na maayos ang kalagayan mo at isa kang public official, bakit hindi ka magpakita? Di ba? That is a valid question. Kita mo, nakapag-English na naman si BMR. Okay mga kababayan, yan na nga po ang ating nagawang reaction video dito. Ano sa tingin ninyo? Kayo ba ay naniniwala dito kay Marcos na talagang nasa ayos pa siya ng kanyang kalagayan o tinatawag-tawag na siya ni Akop? Kasi kung hindi pa siya tinatawag, hindi pa siya sinusundo, sabi siguro ng Akop, tara, mag-inuman na tayo rito. Kung hindi ganon, hindi. Bakit hindi siya magpakita? Baka naman kamiting niya si Akop na. Joke. Joke lang joke lang yan. Nangaasar lang tayo ng mga troll. Kasi itong mga troll naman to, wala akong tumakomment doon. Didilis mong mata. Didilis Ikaw naman ginamos. Ginamos ang utak mo. Ginuyamos. Okay, kabayan, eto na, punta na po tayo dito sa ating
batian portion, shoutout portion na po tayo, kabayan ha. Sa mga nakarating po dito sa dulo ng video natin, salamat. At ito na nga, isa-isahin na natin pasalamatan at i-mention na po, i-shoutout ang lahat ng mga nandito ngayon. Okay? Sabi dito ni Eleuteria Bautro, thanks God at makakalabas na si Tatay Digong. Watching from Abu Dhabi, UAE, baka naman mamaya-maya sasabihin nila na ang pagputok ng Mayon Vulcan ay dahil kay Tatay Digong. O, kita nyo? Shoutout sa inyo, James Jamil Saranoy, dyan nga po sa Abu Dhabi. Yan, shoutout sa inyo yan, sir. Ito pa, Alex Tutor, Sir VMR, legit na legit ang tawa mo, parang kontrabidang tawa para maasar mga tambalus-lus trolls. Yun, no? Shoutout sa iyo, Alex Tutor. Pang asar lang yan eh. Yung tawa na yan, parang buisit yung mga yan eh. Buisit rin naman sila eh. Sana matuloy na ma-impeach si BBM. SDA solid Duterte supporter, sabi ni Kamuti Moto. Oy, Kamuti, kumusta ka na, Brad? Naligaw ka dito sa aking ano ha. Salute sa'yo, Brad, tuloy lang, sabi naman ni CPR. Yun. CPR pa yata si BBM, kaya tuloy lang natin. Pangalan niya CPR. Tapos yung kanyang profile picture parang si ano, si Mr. Bean. Ayan, ito pa. You got in the point, VMR. There is somebody who has the right to state what Senator Erwin Tulfo is saying. Higher than him, that must be the case, VMR. Sabi ni Armando Ranya Senior. Salamat po, sir, at nag-gets nyo po ang aking point. Thank you. Salamat din sa mga naka-gets din. 'Di ba? Yun ang sinasabi natin itong si Tulfo eh, no? Kabida-bida eh. Sablay naman. Sana makita mo rin ako suki ko po kayo. Ayun, salamat, suki nyo ako. Josephine Blanco, shoutout sa iyo. Taga saan po kayo, Sir Ma'am Josephine? Armando Ranya, thank you rin po ha. Shoutout din po sa inyo. Jonas Kudalis, good news yan, VMR. Yan. Shoutout sa iyo, sir, kung nakarating ka dito. Daming salamat, Lodi, sa pagbira sa mga loyalistang bangag. Solid Duterte tayo from Samar, Lodi. Sabi ni Joel Luceriano, taga saan ka sa Samar? Taga diin ka banda dida sa Samar? Maupay nga maupay nga kulop sa iyo yung tanan mga taga Samar. Tapos ko talaga video mo, sabi ni Jocelyn Anastasio. Uy, thank you, Ma'am Jocelyn. Shoutout sa inyo, taga saan po kayo? Sa pagpapatapos po ng video, thank you. Sir, salamat sa imong report. Cecilio Kabagi, thank you rin po sa inyo, Sir Cecilio. Shoutout sa inyo, taga saan kayo? Loads pa shoutout, watching from Abu Dhabi. Nanonood kami lagi sa iyo, sabi ni Ana Aranjuez. Juez? Ganda naman ang pangalan mo. Shoutout sa inyo dyan sa Abu Dhabi, Ma'am Ana. Tuloy lang ang laban, sir, from Ajoy of Samal. Ano yun? Ujoy? From Ujoy of Samal Island, Davao City. Hoy, shoutout sa inyo dyan, Jonathan Bunete. Jonathan Bunete, dyan nga po sa Ujoy of Samal. Hello, VMR, kumusta? Uy, Chari Victoria, kumusta ka na? Kumusta ka ng kapatid na Chari Victoria? Yan. Pa-shoutout po from Butuan City, Mindanao. Uy, taga Butuan. Rolando, shoutout sa iyo, Rolando sa Butuan City. Always watching po, Sir VMR, Ana Santos. So, taga saan po kayo, Ma'am Ana Santos? Thank you. Shoutout from California, silent viewer. Uy, Vergie Gonzalez sa California, shoutout po sa inyo daan. Thank you. Ina po mga kababayan, ang atin mga na-shoutout. At kung gusto nyo po ma-shoutout at mabasa ang inyong mga komentaryo, comment nyo po dyan sa baba. Maraming salamat, Pilipinas, as always. God first po. Bye-bye!